So, good day, sir. I am Jingle Tantay from BSE 4B. So, this is a continuation of the Catherine's report. So, it is the tackle about using the model. So, what is model first? So, kapag sinabi natin models, it is a plan or idea or isa siyang guide for na ginagamit ng mga teachers and guide for learning na ituturo sa mga learners. So, here are the guidelines for using the model. So there are 10 stages na i-discuss. So, first is the find your text. So, find your text for getting content knowledge. So, paano natin umpisan ng isang models kung hindi tayo hanap ng isang text. So alam naman na natin gumawa ng isang lesson plan or syllabus. So for kung paano gumawa ng isang syllabus o isang lesson plan is which is meron siyang process na sinusundan o step by step, which is inumpisa natin. So paggawa ng isang objectives, nandiyan ang motivations, nandiyan ang discussions, applications, then susundan ito ng stage 2, which go to the end of the model. Think of a task that the learners could do at the end of the unit. So sa dulo is which is sa lesson plan is nandoon yung application. Then dun is gagawa ka ng isang task o gagawa ka ng activities na gagawin ng sasagutan ng mga learners. So which is dito papasok yung stage number 3, which is go back to the syllabus. Is the task the kind of activity that will benefit your learners? So dun mo kailangan sagutin yung tanong na is the task the kind of activity that will benefit your learners. So kailangan yung gagawin mong task or activity is magkakaroon ng benefits yung learners. Kung may ano tawag dun? Tawag dun? Is the task the kind of activity that will so gagawa ka ng tasks or activities which is specific, not general, para magkaroon sila para maging effective yung discussions and dun sa ginawa mong activity. So sa stage 4 naman is decide what language, structure, vocabulary, functions, content the info contain. So kailangan is yung sa gagawin mong lesson plan sa syllabus is connected siya sa language para for learners so to understand. Kasi 'di ba may mga individuals tayong mga learners which is kailangan talaga natin gumamit ng multilingual. So sa stage 5 na tayo, which is think of some exercise and activities to practice the items you have identified. So kailangan nating i-try para kung hanggang saan ba talaga yung ginawa mong activities, which is mahirapan ba sila dito, kung complicated ba siya or not. So the next is go back to the input. And sa stage 7 naman is go through stages 1 to 6 again with the revised input. So kailangan mong bumalik dun sa pinakaumpisa or sa 1 to 6, which is para ma-revise para malaman yung mga errors, kung mayroon bang kailangan i-correct, mga if this is difficult para sa mga students. And here are the teacher's activity and the student's activity. So the original text, which is the teacher's activity, sa new text naman sa student. So sa original text is nakalagay dyan this input text diagram. So sa input text is ito yung
lesson plan or the example natin is sa syllables, and sa reformulated is ito na yung sa revises. So sa new text is yun yung sa students, and nakalagay dito yung input text diagram, which is yung sa dito diagram. Students own text is yun yung mga natutunan, mga responses nila, mga ganun. So the next is go to the stage 8, which check the new materials against the syllabus and amend accordingly. So yun, so hindi ibig sabihin is nakagawa ka na is yun na. So kailangan talaga is ma-check mo ng yung new materials, revise. And stage 9 is try the materials in a classroom. So kailangan is ma-practice mo siya na talagang tama, walang error, ganun. Kasi hindi mo lang siya gagawin na para lang may magawa ka, para lang may maituro ka. So kailangan mong gumawa. So naka-include dito is sa stage 10. Most importantly, revise the materials in the light of classroom use. There is no such thing as perfect materials. They can always be improved. So 'di ba, kapag gagawa ka ng isang syllabus o mga lesson plan, hindi lang para makagawa ka. So gumagawa ka nun para maging isang guide or plan para maituro mo sa mga students. So hindi lang basta is nakagawa ka ng guide. So kasi dun mo makita kung effective yung ginawa mo eh. So yun nga, when we say model, it is a guide or plan na ginagamit ng isang teachers para sa mga students. So hindi lang siya basta-basta, it has a step by step process na tinatawag natin. So yun, these guides are important na masundan, hindi lang para sa atin, hindi lang para sa teachers, which is para din sa mga students. So yun lang po. Thank you for your listening.